Magandang araw muli, magandang gabi sa inyong lahat diyan sa inyong Sabat na eh. Tayo nagpupuri muli sa Panginoon sa pagkakataon na tayo narito at maghahayag ng salita ng katotohanan, ang biyaya ng salita ng Diyos. At narito na tayo mga kapatid sa dalawang tatlong mensahe, the 23rd message of the book of First John. And before we proceed, let's just pause for a moment of prayer. Our Father God, we thank you that you are gracious, that by the word of grace, you will again make yourself gracious to us by your word. I pray that you will uh, make this moment again fruitful, that you will make our minds focus on the message, on your word. Pray that we will be good hearers, and by wisdom that we will understand your word, that as we understand them, we shall be responsible to apply them in our lives. At lumayan nyo kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ating mensahe mga kapatid ay narito sa 1 Juan 5:18 hanggang 21. We are in the last part of 1 John. At pag-usapan natin ang mga katangian ng mga anak ng Diyos. Si Apostol Juan ay binanggit sa katapusan ang mga katangian ng mga anak ng Diyos. Hindi naman lahat ng katangian. Bumanggit siya ng ilang katangian na ating pag-aralan na magtuturo din sa atin bilang mga anak ng Diyos kung ano ang dapat mga katangian natin na ating paniwalaan at ating ilalakad sa buhay bilang mga anak ng Diyos. Si Apostol Juan dito ay nagsasabi na ang mga anak ng Diyos ay ipinanganak ng Diyos. Kaya nga mga anak tayo ng Diyos dahil ipinanganak niya tayo muli sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng gawa ni Kristo sa cross na naging Ebanghelyo nung tayo'y tinawag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Isang makapangyarihang tawag, tayo binuhay muli. Ang ating pagkabuhay na muli, ang ating kapanganakan muli, muling kapanganakan ay biyaya ng Diyos. Gawa niya, hindi atin. Wala tayong kinalaman sa ating pangalawang kapanganakan. Kapangyarihan niya ang gumawa noon. Ginawa niya tayong mga anak. At tayo nagpupurit, nagpapasalamat sa hakbang ng Diyos na yan, na sa pamamagitan ng kanyang habag, biyaya at kapangyarihan, tayo'y kanyang isinilang na muli sa bagong kapanganakan. At tayo'y tinatawag ng mga anak ng Diyos. Ano ba ang sinabi ni Apostol Juan na mga katangian ayon sa 1 Juan 5, versikulo 18 hanggang 21. Babasahin natin ang sinabi ni Apostol Juan. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak sa Diyos ay hindi nagkakasala, kundi siya na ipinanganak sa Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Ano pat hindi siya ginagalaw niyaong isang masama. At nalalaman natin na tayo ay sa Diyos at ang buong sanlibutan ay nakakiling sa kasamaan. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pagkaunawa upang makilala natin siya na totoo. At tayo ay nasa kanya na totoo sa makatuwid bagay sa kanyang anak na si Kristo. Ito ang tunay na Diyos at tunay at buhay na walang hanggan. Mga maliliit na anak, magsipag-ingat kayo sa inyong mga sarili sa mga Diyos-Diyosa. Amen. Yan ang katapusang mga salaysay ni Apostol Juan sa
kanyang sulat sa mga iglesia. Tingnan natin ang mga katangian na inihayag niya para sa kanila at para sa atin mismo na nagsasabi na mga anak ng Diyos. Ano ba tayo ayon sa salita ng Diyos? Una, ayon kay Apostol Juan, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Ulitin natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Ang sabi niya sa 18, nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi na nagkakasala. Ang talagang rendering o paghahayag ng King James Version na hindi na magkakasala. Subalit, ang kahulugan niyan sa pananalita talaga ng mga tao noon at saka sa kahulugan ng konteksto ay hindi na magpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Hindi naman ibig sabihin hindi na magkakasala, sapagkat sinabi rin ni Apostol Juan sa 1 Juan 1:8 na pag tinanggap natin na hindi tayo nagkakasala, tayo naman ay sinungaling. Ibig sabihin, mag-ari pang magkakasala ang anak ng Diyos. Ang ibig niya sabihin dito, hindi na magpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Ang sabi ni Apostol Pablo sa pangalawang Korinto 5:17 na ang tao na pinagkaisa kay Kristo ay bagong nilalang. Ang dati ay lumipas na. Siya ngayon ay bago na. O di ba? Ang makasalanang pamumuhay ay lumipas na. Maaari pa tayong magkasala. Dati ang ating gawa ay sinungaling, mayabang, dating gawi ay mga manluloko, bastos, o ano pang mga katangiang masama na maaari mong maiisip na dati ikaw, sabi ng Biblia, ikaw ay bagong nilalang. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Yan naman din ang sinabi ni Apostol Juan sa 3:18 na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Ganun din. Sa pagkakasala na dati, no? Hindi na sila nagpapatuloy sa makasalanang ugali. Yung kaugalian, yung habitual sin. Hindi na sila nagpapatuloy sa dating mga makasalanang kasanayan. Yung kaugalian. Ayon nga kay Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:14, ito ang sabi ni Apostol Pedro. Na tulad ng mga anak na masunurin ay huwag na ninyong isunod ang inyong mga sarili ayon sa mga dating pagnanasa na inyong kamangmangan noon. Tingnan nyo, kamangmangan. At doon naman sa 4, sa Kapitulo 4, versikulo 3, ito ang sinabi naman ni Pedro, sapagkat sapat na sa atin ang nakalipas na panahon ng ating buhay na ginawa natin ang kalooban ng mga pagano, ng mga hindi makadiyos, ng mga hintil, nang nagsilakad tayo sa kahalayan, mga pagnanasa, kalabisan ng alak, walang taros na pagsasaya, mga piging o pagkalango at mga karumaldumal na pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. Si Apostol Pedro ay bumanggit lamang ng mga kasanayan nila sa kanilang mga gawa noon. Hindi naman niya binanggit ang lahat. Ngunit sinabi niya na ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa mga dating makasalanang kaugalian. Suriin natin ang ating mga sarili.
Tayo ba ay binago na ng Diyos? Hindi na ba tayo nagpapatuloy sa dating gawi, sa dating makasalanang kasanayan at kaugalian? Yan ang tanda ng mga anak ng Diyos. Sila'y namumuhay ayon kay Apostol Juan na maingat. No? No, kundi namumuhay sila na maingat. Dito sa versikulo 18, sabi ng English, but he that is begotten of God keepeth himself. Oh? Sa Tagalog, sa King James Version, siya na ipinanganak sa Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Yan ang tawag ni Pablo sa Efesio 5:18 na dapat tayo lumakad na maingat. No? Let us walk circumspectly. Yan ang malalim na salita ng English sa King James Version. Circumspect walk. Maingat na lakad. Para kang naglalakad sa daan na may mga mina o na sumasabog sa harapan mo o sa likod mo. O lumalakad ka sa matinik na daan na nakikita mong matinik ka at maingat kang hindi mo sila apakan. Ganon. Ibig sabihin, maingat sa mga bagay ukol sa kasalanan na hindi tayo lalabag sa mga kautusan ng Diyos, na tayo ay may takot na sa Kanya upang hindi ipagpatuloy o hindi natin balikan ang mga kasamaan ng nakaraan, sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mga taong hindi na nagpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Yan ang una. Pangalawa, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagagalaw ng masama ang dyablo. Ang sabi ni Apostol Juan muli sa 18, ano pat hindi siya ginagalaw niyang isang masama. The wicked one, ang dyablo. Ang anak ng Diyos, matapos siya pinalaya ng Diyos sa talikala ng dyablo o sa pagiging hawak o alipin ng dyablo, siya pinalaya. Kaya hindi na siya hawak, hindi na siya agad-agad nagagalaw. Wala nang kalayaan ang masama sa mga anak ng Diyos. Mari silang tuksuin, mari tayong linlangin, pero yung tayo'y hawakan na para bagang tayo'y kanyang alipin, hindi na alipin ng dyablo ang mga anak ng Diyos. Sapagkat sinabi ni Apostol Juan sa 1 Juan 4:4, sa konteksto, kita natin na sapagkat, sabi niya, mas makapangyarihan siya na nananahan sa atin. Sabi, sinong nananahan sa atin na mas makapangyarihan kaysa dyablo? Si Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Si Kristo ay umalis na, kanyang ipinalit ang kanyang espiritu sa mga anak niya, sa mga alagad niya. Ngunit siya pa rin ay nananahan sa kanila sa pamamagitan ng kanyang espiritu. At siya, sabi ni Apostol Juan, mas makapangyarihan na nananahan sa kanila o sa atin kaysa kanya na narito sa sanlibutan ang masama. Hindi na siya maaring gagalaw na makagalaw na tayo'y kanyang wasakin. Ang mga anak ng Diyos ay ayon kay Apostol Pablo sa Efesio 2:6 ay pinaupo na. Itinaas at pinaupo kasama niya sa sangkalangitan. Itinaas sa sangkalangitan at pinaupo roon sa upuan ng kapangyarihan. Ano yan? Yun yung paghahari na hindi pa nagsimula. Ngunit naroon na. Pinaupong kasama niya sa sangkalangitan. Ibig sabihin, ang dyablo ay narito sa baba. Tayo dati sa baba. At ang dyablo ay nasa taas. Siya ay hawak. Siya ay nakakagalaw. Siya tayo ay alipin. Ngayon, linipat tayo sa taas. Dito na ang dyablo sa ilalim.
pinaupo kang kasama niya sa sangkalangitan ayon kay Apostol Pablo. That is the seat of power. Ang kapangyarihan ni Kristo ay narito sa atin upang tayo'y makapagsabi sa masama na sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Kristo'y lalayo ka. Kaya sabi niya sa Santiago 4:7, resist the devil, salansangin mo ang diablo at siya'y lalayo at siya'y tatakas. Resist the devil and he will flee from you. Yan. Ang mga anak ng Diyos, matapos itinaas sa sangkalangitan, ayon kay Apostol Pablo sa Roma 8:31, 8:31 ng Roma, pagkakampi natin ang Diyos, sino ang magiging laban sa atin? Ibig sabihin, pag ang Diyos ay ating kasama at kakampi, walang kapangyarihan na mas mataas kaysa Kanya. Ibig sabihin, kakampi natin ang Diyos na pinakamakapangyarihan. Wala nang aapi sa atin na mas mataas pa na kapangyarihan. Ayan nga ang pangalawang katangian ng mga anak ng Diyos. Hindi na nagagalaw pa ng masama o ang diablo. Yan ang pangalawang kapatid na katangian. Pumunta tayo sa pangatlo. Ang mga anak ng Diyos ay nakakaalam na sila'y pag-aari ng Diyos. Tingnan natin ang sinabi sa 19. We know that we are of God. At nalalaman natin na tayo ay sa Diyos. At ang buong sanlibutan ay nakakiling sa kasamaan. Alam na alam ng mga anak ng Diyos, ng mga Kristiyano, na sila'y mga pag-aari na ng Diyos. Pag-aari ng Diyos. They belong to God and they know it. Ito'y ipinapaalam sa kanila sa paano? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa kanila o sa atin, na nagsasaksi o nagsasabi sa ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sabi ng Roma 8:16, ang Espiritu ng Diyos ay sumasaksi o nagsasaksi sa ating mga Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. The Holy Spirit beareth witness with our spirit. Espiritu ng Diyos at ang Espiritu ng tao ay nagsasama. Nagbibigay saksi ang Espiritu ng Diyos sa ating Espiritu. Ibig sabihin, pang ilalim, internal spiritual issue of the Spirit of God and our spirit combining or connecting upang ipaalam na tayo ay mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, sa ating mga panahon ng panalangin, sa ating panahon na pagsamba, sa ating panahon ng malalim na napakikipag pakikipag-ugnayan sa Diyos, naroon nagsasabi sa panahon na tayo nagsisisi ng ating kasalanan, na tayo nagsasabi na Panginoon namin, Panginoong Diyos ko, Ama na Diyos, kaawaan mo ako. Doon, di ba? Sasabi natin, ama natin siya at tayo anak niya. Naroon ang Espiritu ng Diyos. Nagsasabi sa ating Espiritu na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Ang kaalamang ito ay naghihiwalay sa atin sa kasamaan ng sanlibutan. Kaalaman mo at kaalaman ko na tayo ay pag-aari ng Diyos. Naghihiwalay sa atin sa sanlibutan na sila ay nariyan sa sanlibutan, masama sila. Patuloy sila sa kasalanan, sa kasamaan. Tayo'y mga anak ng Diyos na nagpupuri sa Diyos. Tayo mga anak ng Diyos na sumasamba sa Kanya, sumusunod sa Kanya, lumalayo sa kasamaan. Yan naman ang sabi ni Apostol Pablo rin kay Timoteo. Sa pangalawang Timoteo, sinabi ni Apostol Juan, Apostol Pablo, na ang tatak ng mga anak ng Diyos ay sila'y lumalayo sa kasamaan. Lumalayo sa kasamaan. Pangalawang Timoteo 2:8. Pangalawang Timoteo
2:8. Anong sabi? Basahin natin. 18 pala. Tama ba? 2:18 at 19. Basahin natin. Gayunman, nakatindig na matatag ang saligan ng Diyos na taglay ang anak, ang tatak na ito. Kilala ng Panginoon sila na mga ganang Kanya at hayaang lumayo sa kasamaan ang bawat isa na sumasambit sa pangalan ng Panginoon. Yun. Maaari tayo makalapit kung minsan dahil sa ating katigasan, sa ating kasalanan. Maaari tayo makalapit sa pamamagitan ng ating paglabag, sa pamamagitan ng malakalaman nating pagnanasa na mga panahon di tayo manalangin, ng panahon na matamad tayo sa pag-aaral ng salita. Mga panahon na tayo ay matigas sa mga pag-aaway, sa pagkakasala, sa pagmamayabang. Natutukso tayo. Ngunit hindi tayo magpapatuloy doon. Hayaan nating ang Diyos ay mangusap sa atin at tayo ay magpapasakop sa Kanya. Kaya ang mga anak ng Diyos ay hindi na ay nakakaalam na sila ay pag-aari ng Diyos. Ang kaalamang ito ay naghihiwalay sa atin sa kasamaan ng sanlibutan. Pangatlo, mga anak ng Diyos ay may kaalaman patungkol sa Ama sa pamamagitan ng anak na si Kristo. Ano daw? Ang mga anak ng Diyos ay may kaalaman patungkol sa Ama sa pamamagitan ni Kristo. Ang anak ay saksi o isang pagpapatunay sa Ama. Ang anak ay pumarito upang ipakilala ang Ama. Sapagkat kung nasaan ang anak, naroon ang Ama. Nung si Felipe ay nagtanong, ipakilala niyo Panginoon sa amin ang Ama. At sinabi ni Jesus, Felipe, matagal nang nagsasama tayo. Hindi mo ba alam na nung nakilala at nakikita mo ako, na nakikilala mo na rin ang Ama, sapagkat kung saan ang Ama, naroon din ako. Yun ang sabi ni Apostol ni Jesus kay Felipe sa Juan 14. Kaya ganun din, ang mga anak ng Diyos ay may kaalaman tungkol sa Ama sa pamamagitan ng anak. Nalaman nila ng mga alagad ni Jesus ang Ama sa pamamagitan ng anak. Dahil ang anak ang nagpapahayag tungkol sa Ama. Ito ang sabi niya sa 20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan tayo ng pag-unawa upang makilala natin siya na totoo. Tingnan niya. Alam natin, na pumarito ang anak ng Diyos. Si Jesus, naging tao, nagkatawang tao. Siya na salita ay nagkatawang tao, nananahan sa atin. Ipinapaalam at ipinaunawa ang Ama. Kaya sa mga pagtuturo ni Jesus sa mga Hudyo, lagi niyang sinasabi, kung naniniwala kayo sa Ama, dati naniniwala rin kayo sa akin. Kaya hindi ninyo ako kinikilala sapagkat hindi ninyo kinilala ang Ama. O baliktad. Ibaliktad ninyo, kung kilala ninyo ang Ama, kilala ninyo ako. Kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang Ama. Hindi tayo, ibig sabihin vice versa. Ngunit ang anak ang nagpapakilala sa Ama. Nalaman natin ang tungkol kay Kristo, ang tungkol sa Ama na Diyos. Dahil pumarito ang anak. Pinaalam ng anak na katotohanan ang Ama na siya naman ay makatotohanan din. Siya nagsabi, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. At ipinakilala rin niya ang Ama na siyang makatotohanan at ang buhay. Dahil isa sila. Hindi sila naghihiwalay. Sinabi ni Kristo, anuman ang aking nakita sa Ama, yan ang ginagawa ko. Nagawain ko. Ano naman ang naririnig ko, yan ang sinasabi ko. Sapagkat si Kristo na salita, sa simula pa, naroon siya sa Ama. Ibig sabihin, ang salita ng Ama ay si Kristo. Ano mang sinasabi ng Ama, sinasabi ng anak. Hindi sila maaaring maghihiwalay. Kaya ipinapaalam ng anak na katotohanan ng Ama
na siya naman din ay makatotohanan. Alam nila na sila'y naroon sa anak na si Kristo. Alam ng mga anak ng Diyos na sila o na tayo ay naroon sa anak. Ano ang anak? Sabi ni Apostol Juan, siya ang tunay na Diyos. Kapag tayo sumampalataya kay Kristo at sumunod sa kanyang pagsunod. Tingnan nyo. Nung sumampalataya ka kay Kristo, tandaan mo to. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, sumunod ka sa pagsunod niya. When you believe in Christ, you obeyed His obedience. Hindi may kalaliman yan. Nung ikaw ay sumampalataya kay Kristo, isang utos ng pagsampalataya. Believe. Sumampalataya ka, di sumunod ka. Anong sinunod mo? Ang pagsampalataya sa Ebanghelyo. Ano ang Ebanghelyo? Yun ang gawain ni Kristo para sa iyo. Yun ang kaniyang obedience. So that when you obeyed in the gospel, you have truly obeyed the Son of God in His obedience to the Father, coming down from heaven to become our Savior. Yun. Alam nila na sila ay naroon sa anak na si Kristo. Siya ang tunay na Diyos at siya rin ang buhay na walang hanggan. Katapusan, ang mga anak ng Diyos ay binabalaan na mag-iingat at lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Yan ang katapusang versikulo. Little children, keep yourselves from idols. Mga maliliit na mga anak, magsisipag-ingat kayo sa inyong mga sarili sa mga Diyos-Diyosan. Ibinabalik ni Apostol Juan ang batas, ang kautusan sa dating tipan sa Exodo. Sa unang batas, unang utos, I am the Lord your God. At sasambahin siya at wala ng iba. At kapag sasamba tayo ng iba, siya nagsasabi siya ang Diyos na jealous, at ayaw niyang mayroong karibal. Sa ating panahon ngayon, maraming karibal ang Diyos sa atin. Ang ating asawa, kung minsan karibal, mas iniibig natin ang asawa kaysa Diyos. Hindi dapat. Ang pangalawang karibal ang mga anak. Mga minamahal na mga anak. Dapat mas mahal natin ang Diyos kaysa ating mga anak. Ano pang mga karibal natin? Ang mundo, ang ating mga cellphone. Araw-araw hawak na hawak natin ang ating mga cellphone. Ngunit ang Biblia ay naroon sa gilid. Siya rin ay jealous sa mga Diyos-Diyosan natin. Sabi niya, mag-ingat kayo sa inyong mga Diyos-Diyosan. Yan ang mga Diyos-Diyosan natin ngayon. Mga bagay na ating pinahalagahan kaysa Diyos. Pagsisihan natin ang ating makadiyos-diyosan sa pamamagitan ng pagbibigay, galang o pagbibigay mas mataas na pagkiling o pagbigay panahon o asikaso sa mga bagay na mas mataas kaysa Diyos. Hindi rapat. Ating pagsisihan at papatawarin nawa tayo ng Diyos sa ating pagiging careless sa makamundong mga bagay, sa mga bagay na ating hinihilig, mga sports kung minsan. Ang iba mahilig sa basketball ay kaysa Diyos. Pag ikaw ay nakahawak ng bola, mamaya naman yung Biblia. Bola muna Biblia. Ang iba naman ay mahilig sa kain. Mamaya na, kain muna ako. Ang iba naman ay mahilig sa mga panunood kahit ano. Mga recreation, mga entertainment. Ang Diyos ay siya lang ang dapat ating kilalanin at sambahin. At anumang bagay na sumisira o rumiribal, nakikipaglaban, ay hindi niya papayagan. Paparusahan niya tayo kapag ang ating mga puso ay kumikilala sa mga ibang bagay na mas mataas kaysa Kanya. Tayo naway kahabagan ng Diyos. Ano ang apat na mga bagay na
nakilala natin sa araw na ito tungkol sa mga katangian ng mga anak ng Diyos. Una, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagpapatuloy sa makasalanang pamumuhay. Hindi natin kalimutan yan. Pangalawa, ang mga anak ng Diyos ay hindi na nagagalaw ng masama ang dyablo. Pangatlo, ang mga anak ng Diyos ay nakakaalam na sila'y pag-aari ng Diyos. Pangatlo, ang mga anak ng Diyos ay may kaalaman patungkol sa Ama sa pamamagitan ni Kristo ang anak. Katapusan, ng mga anak ng Diyos ay binabalaan na mag-iingat at lumayo sa mga Diyos-Diyosan. Tayo manalangin. Purihin ka mo namin Diyos sa inyong salita at sa inyong mga pagpapalaala sa mga mahalagang bagay sa aming buhay. Na kami nga ay inyong mga anak na nangangailangan, na hindi na kami magpapatuloy sa mga makasalanang gawi, mga makasalanang pamumuhay dati. Tulungan niyo kami na mamuhay kaming matuwid at banal ayon sa katuwiran ni Kristo. Turuan niyo kami na kami dapat ay mga anak na hindi na maaring galawin ng kasamaan, ng mga sama, ang dyablo. Kami ay may kapangyarihan, may otoridad laban sa anumang kapangyarihan sa mundo. Kami nagpupuri na kami may kaalaman, kami ay mga pag-aari niya. At kami nga ay nakakaalam sa iyo, aming Ama, magitan ng iyong anak na si Kristo. Tulungan niyo kami na ikaw lamang aming pahalagahan at hindi ang mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Pagpalain niyo ang salitang ito sa aming mga puso sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa pang pagkakataon ng mensahe ng Diyos para sa atin, para sa inyo. Naway ang buong salita ay pagpapala sa inyo. Hanggang sa sunod nating mensahe.